Matagal nang usap-usapan sa Samar ang mayuwagang lugar na matatagpuan sa Gandara, Tarangnan at Pagsanghan, kung saan itinuturing ito na isang milagro na nagbibigay ng palaisipan sa napakaraming tao sa probinsya ng Samar. Isang truck driver si Maloy, kung saan bumabiyahe siya ng napakalayo para lamang makapunta sa Samar at may ihatid ang mga supply na inilalabas ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. At kahit kailan, sa tingin niya'y haka-haka lamang ang mga usapan ukol sa Biringan City. Dahil ayon sa mga taga-Samar ay isa itong invisible portal patungo sa napakasariwang buhay. Naririnig din niya sa lugar na ito ay nagpapapasok lamang ng mga taong may mabubuting puso na kailanman ay hindi na makababalik sa tunay na mundo nila. Para kay Maloy ay tila haka-haka lamang ito at walang katunayan sa mga sinasabi ng mga ito. "Maloy, tara na't magmerienda ka muna." Sigaw ng matandang babae na siyang kinikilalang may-ari ng isang malaking karinderya. Inihinto naman ni Maloy ang kanyang truck sa isang tabi at dahil nga malaki ang kalsada ay wala naman itong magagambala at ayos lamang ito doon na pumarke. Medyo malayo nga lang talagang naparkingan niya dahil late na niya nakita ang pagkaway ng matanda sa kanya. Nang matapos siyang magparke, diretso naman siyang bumaba at inilak ang kanyang truck. "Kumusta ka na, Aling Mirna?" Kaway naman pabalik ni Maloy sa matanda at mas binilisan pa ng kaunti ang paglalakad papalapit sa karinderya nito. Nang makarating siya, mabilis namang tinapik ng matanda ang balikat niya. "Ayos naman ako. Ikaw, di ba't sabi ko naman sa iyo na titigil ka rito sa karinderya ko kapag dumadaan ka sa bayan namin? Palagi ka pa namang trabaho ng trabaho." Tila parang ginagalitan pa siya ng matanda. Nagkamot naman ang ulo si Maloy habang nahihiyang tumatawa sa sinasabi nito. Mula pa naman noon ay talagang alagang-alaga na siya ng matanda. Hindi nga niya alam kung bakit malakas ang paninindigan nitong pakainin siya ng libre. Ayaw naman niyang maging pabigat dito, pero ayaw din itong magpabayad sa mga kinakain niya. Ayaw niya ding tumanggi dahil pakiramdam niya'y sasama o magtatampo ang matanda sa kanya kapag hindi siya sumang-ayon dito. Kaya 10 taon na siyang pinapakain nito at ni 25 duling o 5 kusing ay wala siyang inilabas sa karinderya nito. "Naku naman, Aling Mirna, noon pa man pinapakain mo na ako ng pinapakain ng libre. Nakakahiya na." Ito na lamang ang nasabi ni Maloy sa kanya. Mahina naman siyang hinampas ng matanda habang naglalagay ng plato. "Ngayon ka pa ba mahihiya? Hindi ko pa rin naman nakakalimutan ang halos walang buhay na katawan mo sa sapa." Pagpapaalala nito. Umiwas ng tingin si Maloy dahil sa sinabi nito. "Payatot ka pa nun. Puro pagkayod pero walang oras sa pagkain. Kaya nangako ko sa sarili ko na ang kagaya mo'y makakakain ng libre sa karinderya ko. Hindi naman ako nalulugi eh." Dagdag pa ng matanda. Ngumiti naman si Maloy at saka inawakan ng kanyang tiyan. "Grabe na nga po ang pagtaba ko sa inyo eh." Inaalog-alog pa ni Maloy ang kanyang bilbil kung kaya natatawa pa ang matanda. "Mabuti ng busog kaysa gutom. Masaya nga ako na ganyan ang katawan mo kaysa dati. Halatang ginugutom mo yung sarili mo." Sagot ng matanda sa kanya bago siya lagyan ng kanin sa kanyang plato. Kinalabit siya ng matanda sabay sabing, "Halika na at mamili ka na ng ulam mo." Alok sa kanya nito. Tumango naman si Maloy at tumayo sa may harapan ng mga ulam upang makapamili ng uulamin niya. "Ito na lamang pong adobo." Medyo nahihiyapan niyang pili. Agad namang kumuha ng mangkok ang matanda at nagsantok ng manok sa bawat patatas. Diretso namang sumabay si Maloy sa matanda na inihatid pa siya at hindi hinayaan na siyang kumuha ng mangkok mula sa mga kamay nito. Ganito palagi ang routine ng matanda sa kanya. Lagi siya nitong pinaghahandaan ng pagkain. Walang anak si Aling Mirna kung kaya ganun na lamang ang pag-aalaga niya sa ibang tao.
Lagi pang nakaka-extra rice itong si Maloy dahil nakikita niya na masayang matanda kapag nakikita siya nitong nasasarapan sa luto niya na hindi naman niya din may tatanggi. Kadalasan ay kakwentuhan niya din ng matanda kapag kaunti lamang ang customer at kita naman sa galaw, titig at pakikipag-usap nito na siyang mahal na mahal siya ng matanda na para bang tila isang sariling anak. Ang matanda kasi ang nakatagpo sa kanya sa sapa kung saan nang matapos siyang umihi at nang palis na siya ay sakto naman siyang nahimatay. Tanda ko pa noon, para ka lang isang binatang walang muwang nang makita kita. Tila nagre-recall ang matanda sa kung paano sila nagkakilala. Oo nga po kaya hanggang ngayon ay paborito ko pa rin ang adobo nyo. Nakangiting anya ng binata. Natawa naman ang matanda. Walang magulang si Maloy kung kaya ay na-appreciate niya ang mga kabaitan ng matandang ito. Ang ama't ina niya naman kasi inabandona lamang siya sa kapitbahay kung kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon upang makakuha ng magandang buhay. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakaraos sa kahirapan. Nang matapos na siyang kumain ay kagaya ng dating kinagawian ay hindi siya hinahayaang kumilos ng matanda at imbis si Aling Mirna ang nag-aasikaso ng mga plato niya. Ayaw naman agawin ni Maloy ang gawain nito dahil kita naman niya kung gaano kasaya sa mga mata nito kapag pinagsisilbihan siya. Paano na yan Aling Mirna? Mauuna na po ako Anya ni Maloy nang ihatid siya ng matanda sa bukana ng karinderya. Tinapik naman ito ang balikat niya at nakangiting nagsalita. Ikaw ay mag-iingat Daan ka ulit dito bukas. Sabi ng matanda. Maigpit naman niyakap ni Maloy ang matanda na ikinagulat nito, ngunit tumugon din ito ng pagkayakap. Oo naman Aling Mirna, huwag kang mag-alala dahil makakabawi rin ako sa'yo. Natatawang pinalo naman niya ang matanda bilang pagtugon sa sinabi nito. Hindi mo kailangan bumawi sa akin, sapat na iyong pinagbibigyan mo ako sa kagustuhan kong alagaan ka. Hinaplos pa ng matanda ang buhok ni Maloy. Hindi mapigilan ni Maloy na mabihag ang puso niya sa napakagandang kalooban na mayroon ng matanda. Sa 10 taon niya sa trabaho at siya ang lagi niya nakikita, ay hindi niya mapigilan ang pagtrato rito na tunay niyang magulang. Nang umalis na si Maloy ay bumiyahe na siya patungo sa destinasyon niya habang nananahimik lamang sa kanyang sariling sasakyan. Nang makarating siya sa mismong pupuntahan ay dito naman siya tinulungan ng maraming lalaki upang ibaba ang supply na itlog, sibuyas, bawang, mantika. Aga yata ng pag-deliver mo Maloy, mukhang malaki-laki ang sahod Bati sa kanya ng boss ng production na pinaghahatian niya. Mainhin namang tumawa ito. Buti nga hindi yan naligaw sa biringan Pagbibiro ng isa pang kasamahan nila, umiling-iling naman si Maloy habang natatawa. Hindi niyo ako mauto sa ganyan, hindi naman yan totoo Tugon ni Maloy nang natatawa pa ito. Tinitigan naman siya ng mga ito. Naniniwala kami doon iho. Ang dami kayang mangingisdang biglang nawala na lamang sa biringan at kahit kailan ay hindi na nakakabalik. Walang katawang natatagpuan dito. Sabi naman ng isa, pero kahit ano pang sinabi nila para suportahan ang bawat statement nila. Basta, alam kong may rason kung bakit nawawala ng mga tao. Hindi lang yan basta mayuwaga. Paninindigan niya, hindi naman na nagkomento sila at saka pinagpatuloy na lamang ang pagtatrabaho. Nang matapos siya doon, ay muli na naman siyang bumalik sa production supply para dumampot ng mga bagong i-deliver. Ngunit habang nasa daan siya biglang may humarang sa gitna ng kalsada kung kaya mabilis siyang napatigil at napapreno. Gabi na ng mga oras na ito kaya labis na lamang ang kaba ni Maloy na baka may madali siya. Ngunit nang tignan niya ang paligid ay nakita niyang wala namang lalaking tumawid. Naningkit ang mga mata ni Maloy bago muling ipasimula ang makina. At sa isip-isip niya ay hindi nag-ingat ang lalaki at magiging sagutin niya pa. Nang makarating na siya sa paroroonan na kung saan ang dinaanan niyang daan,
ay mas malayo kaysa sa una niyang dinalhan, kung kaya doble ang pag-iingat niya sa paligid. "Mukhang nakakota ka na, Maloy ah," tanong ng isang trabador nang makita siyang umiinom ng tubig na ibinili niya sa katabing dagat lamang. "Oo nga eh, buti na lang at hindi ko nabangga ang lalaki kaninang tumawid. Bigla-bigla na lang bang tumatawid ng walang pag-iingat?" Tugon naman niya. Nagsindi ng sigarilyo naman ang kausap niya bago tumugon. "Nako, tao ba yang muntikan mo ng mabangga?" "Oo naman, tao yun no. Mabilis lang umalis siguro at ayaw nang sabihan pa." Siguradong sabi ni Maloy. Nagtatalak naman ang kausap niya. "Hindi lahat dito ay tao. Mali mo, engkanto pala. Pati ba naman ikaw ay naniniwala sa ganyan? Pati siguro sa biringan ay naniniwala ka no?" Panunokso ni Maloy, ngunit bukod sa kanya ay hindi natawa ang katabi niya, kung kaya binalingan siya nito ng tingin. Ngunit tila hindi ito nakurap at saka nakatingin lamang sa kanila. "Oh," ito na lamang ang pinakawalang tugon ni Maloy. "Dahil totoo ang biringan, hindi mo palang talaga nakikita." Sabi ng katrabaho niya. Itinapon naman ni Maloy ang plastic bottle na pinag-inuman niya. "Nasaan? Wala naman. Kaya hindi ka dapat nagpapaniwala sa ganun." Tugon naman ito. Tumawa na lamang ang katrabaho niya bago ipuspos ang sigarilyo sa may lupa't apakan. "Ikaw na lang bahala, tol. Baka isa ka na sa mapiling magiging biktima ng biringan. Huwag naman sana." Ito na lamang ang nasabi ng katrabaho niya. Napailing naman si Maloy nang umalis ito. Hanggat hindi niya ito nakikita, hindi siya maniniwala. Dahil kung iisipin niya pa kada gabi na baka may biringan niya, na baka mabiktima siya. Nang matapos ng paglilipat ng supply ay bumiyahe naman pabalik sa production si Maloy upang ilagay doon ang truck na ginagamit niya at makasakay na sa motor niya upang pumunta na sa kanyang bahay. Kinabukasan, ganun pa rin ang magiging gawain ni Maloy, kung kaya sinulit niya ang pagtulog dahil mukhang gagabihin na naman siya kinabukasan. Hindi na rin siya naganda ng pagkain para maggabihan o maghapunan at mas pinili na lamang magpahinga. Nang sumunod na shift niya ay nakita na naman niya ang matanda na kumakaway nang makita nito agad ang truck niya. Nakangiti siyang sinalubong ng matanda, kung kaya agad siyang tumakbo papalapit. Hinawakan ni Aling Mirna ang likod niya bago papasukin sa loob ng karinderya. "Mabuti naman at tumigil ka para kumain." Maligayang pagkakasabi pa ng matanda. "Nako, alam ko naman na ikaw ang mag-aasikaso sa akin, Aling Mirna." Paglalambing ni Maloy dito. "At alam ko rin ang gusto mong ulam tuwing Sabado. Saglit lamang at ikay kukuhanan ko." Masiglang pagkakasabi nito bago tapikin siya at umalis. Ngumiti naman si Maloy bago umiwas ng tingin. Tinignan niya ang cellphone niya ngunit wala siyang nakuhang mensahe o tawag man lamang na nagpapalungkot sa kanya. Walang nakakaalala sa kanya at wala ring nakakakilala sa kanya. Nawala ang pag-focus nito sa kanyang cellphone nang madinig niyang usap-usapan ng mga mangingisda na nasa bing table lamang niya. "May namatay sa isla kagabi at ang baliti sinubukan niyang kumawala sa biringan." Ito ang nadinig niyang panimula. Bumuntong hininga siya dahil ito na naman ang nadinig niyang salita. "Oo nga no, parang nung nakaraan kasama pa lang natin si Robert, ngayon wala na siya." Dugtong naman ang isa pa nitong kausap. "Kaya nga nakakatakot ulit pumunta sa dagat ng walang kasama." Sangayon naman ang isa. "Kahit 5 pa kayo, wala akong magagawa kung gugustuhin ng biringan na gawin kayong biktima. Madami nga nagsasabi na madalas nang magpakita ang Biringan City sa mga driver at mangingisda lalo na kapag gabi." Sabi naman ng ika-4 na lalaki. "Kaya nga hindi na ako madalas sumubra ng panghingisda. Nakakatakot at baka hindi na ako makabalik. Kawawa naman ang mag-ina ko." Tugon naman ng unang lalaki. "Pero mahirap yan dahil alam naman natin na nasa dagat lang ang source natin para mabuhay. Nakakatakot siya pero kahit ganun
wala naman tayong magagawa. Mas lumalim pa ang pag-iisip ni Maloy habang pinakikinggan niya ito. Halos usap-usapan na kasi ito nang nakararami kung kaya nagkakaroon na rin siya ng pagkakataon na nagdadalawang isip siya na baka nga totoo ito. Sakto naman na pagkatulala niya ay siyang pagdating ni Aling Mirna na may daladalang plato at baso. "Ayan, kumain ka na. Magpakabusog ka ah," sabi ng matanda. Inalis ni Maloy ang pag-iisip at nginitian ng matanda, saka sinimulang ibaling ang tingin sa pagkain at magsimulang kumain. "Maraming salamat talaga, Aling Mirna. Lagi akong busog sa inyo," masiglang sabi ni Maloy bago nag-sign of the cross at nagdasal. Nang matapos siya ay agad naman niyang kinain ang inihandang pagkain sa kanya ni Aling Mirna. Muli siya nitong tinabihan at nakipagkwentuhan sa kanya habang kumakain siya, kung kaya mas lalong na-enjoy pa ni Maloy yung pagkain niya. Nang matapos siya ay ganoon na lamang ang pag-aalaga sa kanya nito na talagang hindi siya pinagalaw at inihatid pa sa harapan ng karinderya. "Mag-iingat ka sa biyahe ah. Ayusin ang pagmamaneho," paalala ng matanda sa kanya. Ngumiti naman siya dahil sa sinabi nito. "Oo naman po. Lagi ko namang iniingatan ang sarili ko at ang paligid ko." Nakangiting tugon naman ito. Tinapik ng matanda ang balikat ni Maloy, senyales na maaari na itong umalis, kung kaya humiwalay na si Maloy at naglakad patungo sa kanyang truck. Ganoon lang ang naging takbo ng araw-araw na trabaho ni Maloy at kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit isang araw ay nagigising na lamang siya na tila kabaligtaran ng magaganap sa kanyang buhay. "Maloy, tara shot tayo. Birthday ni paring Tupi oh." Napalingon si Maloy sa pamilyar na boses na nadidinig niya. Si Romuel. Ito yung kumakaway sa kanya. "Nako, pass muna ako. Ang hirap kasi niyan, maaga yung ship ko bukas." Tugon niya. Maglalakad na sana siya ulit, ngunit nadinig na naman niya ang pagsigaw ni Romuel. "Minsanan lang naman tutol. Saka hindi naman tayo magtatagal. Pakikisama lang kay Tupi." Pangungumbinsi pa niya rito. Ilang saglit lamang nag-isip si Maloy kung ano isasagot niya, kaya nanatili siyang nakatingin sa katrabaho. Bumuntong hininga siya at umikot sa harap ni Romuel at ngumiti. "Siya, sige na nga. Bihira lang naman kayong magaya eh." Natatawa pang pagkakasabi ni Maloy at naglakad na papalapit sa kaibigan nito. Mabilis naman siyang inakbayan ng kaibigan para sabay silang pumunta sa mismong birthdayan. Pagdating nila doon ay lahat naman ay binati sila at nagkakatuksuhan pa nga. "Oh, inom na. Ilabas ang may birthday," sigaw ng isang kaibigan nilang si Daniel. Dali-daling hinila ng ibang mga kaibigan si Tupi na may birthday. "Talaga naman, sumali na kayo para makakanta na kayo." Iyakag ni Tupi sa kanila. Dali-dali namang umupo si Romuel at Maloy doon. Buong gabi ay puro tawanan at pagsasaya lamang ang ginagawa nilang magkakatrabaho. Tila pare-pareho silang walang iniisip na responsibilidad at masasabi sa napakaraming taon ay tuwing birthday at holiday lamang sila laging nagkakasama ng ganito. Puro sila asaran at kwentuhan sa isa't isa. Marami na rin silang nainom sa isang gabi lamang at hindi may tatanggi ang kasiyahan na nararamdaman nilang lahat. Ipinagsantabi muna nilang magiging trabaho nila kinabukasan. "Ang lalakas niyong uminom ah. Grabe na yan," kantsaw ng marami kay Maloy at sa iba pa nitong mga katrabaho. Nagtawanan lamang ang mga ito at kumuha pa ng isang case. Lahat sila'y hindi napigilang magpakasaya ng gabing yon at tila mga wala sa sarili. Doon na rin nakitulog si Maloy ng gabing iyon dahil sa kalasingan at ganoon rin ng iba. Ngunit hindi siya kagaya ng iba na nakabangon pa ng umaga para pumasok sa kanyang trabaho. Naimulat na lamang niya ang kanyang mga mata sa pagtataka kung anong oras na nga ba. Nang mabuksan niya ito at makasinag ng araw, ay inilibot niya ang kanyang paningin sa buong kwarto. Siya lamang ang tao doon. Ilang saglit pa siyang nanatili sa ganoong posisyon at ilang saglit ay bigla siyang napabalikwas sa kama at hindi mapakaling hinahanap ang kanyang cellphone.
Nang matagpuan niya ito'y dali-dali niyang pinindot ang power button upang makita kung anong oras na nga ba. At laking gulat na lamang niya nang makita ang oras. Mabilis niyang hinanap ang wallet niya sa paligid na inilagay ang cellphone sa kabila. Dali-dali siyang sumakay sa truck upang magmadali na makarating sa estasyon niya kung saan siya nakalagay. Pagdating niya doon ay nakita niya ang pagtatawanan na titigan ng mga katrabaho niya sa kanya. Nagtataka man ay dumiretso siya sa kanyang boss na balang nakikipag-usap sa mga ibang katrabaho niya. Nang ahawakan na sana niya ito ay mabilis siyang pinigilan nito. Huwag mo akong hawakan, Maloy. Tanggal ka na sa trabahong ito. Ito kaagad ang sinabi sa kanya ng boss niya nang hindi man lamang siya kinausap o hinayaan man lamang makapagpaliwanag sa nangyari sa kanya. Sir naman, nagmamakaawa po ako sa inyo. Boss, pakinggan mo naman ako. Nagaya lang si Romuel dahil birthday ni Tupi. Sige na, boss. Pinilit niyang habulin ng kanyang boss para pakiusapan nito. Sinubukan pa nga niyang hawakan ang braso nito ngunit bago pa man niya magawa yon ay mabilis na tinabig ng kanyang boss ang kanyang kamay. Pakinggan niyo po ako. Kailangan ko ang trabahong ito. Patuloy pa rin siya sa paghabol sa kanyang boss. Ngunit hindi talaga siya nito nililingon. Kung kaya't nilakasan niya ang kanyang loob at kinapitan na ng tuluyan ng kanyang boss upang kausapin ito kung kaya dito na siya nilingon ng boss niya. Wala akong magagawa. Ganon ang patakaran dito, Maloy. Kung kaya bukas bumalik ka rito at kunin mo ng huling sahod mo. Mata sa matang pagkakasabi ng boss niya. Isang beses lang naman ito nangyari, sir. Pakiusap. Payagan mo naman na ako. Anya ni Maloy, ngunit umiling lamang ito sa kasinyenyasan siyang umalis. Wala na siyang nagawa kundi pumayag na lamang dahil mukhang hindi na niya mababago pa ang isipan ng kanyang boss. Kung kaya iniabot niya na lamang ang susi ng kanyang truck sa iba nitong katrabaho na hindi nagsalita. Tilang pakiramdam niya ay nanlumo dahil sa realidad na isang pagkakamali niya lamang ay nawalan siya ng trabaho. Kahit pakakaunting pera na lamang ang natitira sa kanya, ay sumakay pa rin siya ng tricycle upang puntahan ang karinderya ni Aling Mirna upang manghingi ng payo at magkaroon man lamang ng lakas ng loob na madinig ang bawat salitang sasabihin niya. Ngunit sa nakakabiglang bungad ay halos tila wala ng tao at parang patay na ang buong paligid. Nagpalinga-linga pa si Maloy dahil sa pagtataka dahil hindi pangkaraniwan ito. Naku iho, hinahanap mo ba si Aling Mirna? Napatingin si Maloy sa babaeng nagsalita. Tumango siya bilang tugon nito. Naku iho, huli ka na. Patay na si Aling Mirna. Na-cardiac arrest kagabi. Kagabi lang. Ayun, inaasikaso na ang burol. Tila mas lalong binagsakan ng langit at lupa ang buong nararamdaman ni Maloy nang marinig ang balitang ito. Hindi na nagtagal ang babae at hinaplos lamang ang kanyang braso nang mapansin ang nakakalungkot at tila nanlalamig na reaksyon ni Maloy. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin kung kaya't dinala na lamang siya ng kanyang mga paa patungo sa sariling bahay para doon makapag-isip. Nang makarating siya ron, ay labis na lamang ang paghagulgol niya habang nakapikit at tila pinipiga ang sariling palad. Para sa kanya ay masakit ang mawalan siya ng trabaho, pero walang masasakit pa nang mawala si Aling Mirna sa buhay niya dahil ang trabaho ay nahahanap pa, ngunit ang nag-iisang tao ay iisang buhay lamang. Tila nawalan siya ng magulang at karamay sa buhay dahil tanging si Aling Mirna na lamang ang may pakialam sa kanya. Hindi na niya nagawang magdasal, bagkus ay tila parang hindi niya sinasadya at nasisi niya pa ang Diyos dahil sa mga bagay na nagaganap sa kanyang buhay. Tila sa isang araw ay isang bagsakan niyang naranasan ng mga ito. Kinabukasan, nang mabalitaan niyang naiburol na si Aling Mirna, ay dali-dali naman siya nagpunta doon. At hindi muna niya naisip na kuhanin ang kanyang sweldo sa kanyang boss. Nang makarating siya sa burol ni Aling Mirna, ay nadinig ng napakaraming tao ang kanyang paghagulgol na sinyalis ng kanyang pighati
at puot na nararamdaman. Napakapit pa siya ng bahagya sa kanyang puso dahil sa sakit na dulot nito. Tahan na Maloy, hindi gusto ni nanay na nakikita kang umiiyak. Marahang hinaplos ni Elisa, anak ni Aling Mirna, ang likod ni Maloy at saka hinagod-hagod ito. Hindi ko lang matanggap na kahapon andyan pa siya, pero ngayon wala na. Sobrang sakit. Sobrang sakit kaysa sa ibang bagay na nararanasan ko. Ito ang bulalas na pagkakasabi ni Maloy at tila hindi mapigilan ng sarili sa pag-iyak. Ilang minuto'y tumigil din siya at proud na nakipagkwentuhan sa napakaraming tao na napasok doon. Lahat ng kabaitan ni Aling Mirna ay ibinahagi niya. Hindi pumapalya ng isang kwento sa pagkakasabi niya. Lahat ng alaala niya kinukwento niya kahit na paulit-ulit na siya. Puno ng ligaya naman ang puso ni Elisa habang tinititigan kung gaano kahalaga at kamahal ni Maloy ang kanyang ina. Kung kaya ipinangako niya na sa kanyang sarili na hindi niya ito pababayaan at aalagaan niya si Maloy kagaya ng kung paano siya alagaan ng kanyang ina. Sumapit na ang gabi at lumabas si Elisa mula sa kwarto upang tignan kung may nagbabantay ba sa burol ng kanyang ina. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita si Maloy na tila patay bata na natutulog at halos mabali na ang kanyang leeg sa kanyang pagkakaupo. Tulog na tulog ito at tila wala sa wisyo kaya tinapik siya ni Elisa. Naku Maloy, bakit hindi ka muna sa kwarto at doon matulog? Grabe ang posisyon mo dyan. Ako na lang magbabantay muna dahil kawawa ka naman. Reaksyon ng magising si Maloy sa pagkakatapik niya. Umayos ito ng pagkakaupo bago nagsalita. Ayos lang Ate Alicia. Gusto kong bantayan ng burol ni Aling Mirna. Sambit nito. Bumuntong hininga naman si Alicia bago nagsalita. Alam ko Maloy, pero mukhang imbis na mabantayan mo nakatulog ka naman. Ako na lang muna. Ako na lang ang magbabantay. Ang mahalaga ay makapagpahinga ka para kung gustuhin mong magbantay muli ay may lakas ka pa. Nagkatinginan silang dalawa ng medyo matagal, ngunit mabilis namang iniwas ni Maloy ang kanyang paningin. Sige po. Ito na lamang ang naging sagot niya bago tumayo at pumunta sa kwarto. Ayaw naman niyang may mawalang gamit na habang tulog ang mga kapamilya ni Aling Mirna ay nakatulog din siya. Natulog siya ng mahimbing ng gabi na yon dahil sigurado naman siya na mababantayan ito ng mabuti ni Elisa. Kinabukasan ng magising siya ay napakamot pa ng mata si Maloy habang tinitignan ng buong paligid. Lumabas siya ng kwarto at dito niya nakita ang maraming bisita. Mabilis naman siyang initian at nilapitan ni Elisa nang matanaw siya nito. Unahin mo muna lahat ng kailangan mong unahin. Makapaghihintay naman si nanay. Kagaya ng sabi mo kailangan mong kunin ang sweldo mo. Sabi nito. Tumango naman si Maloy bilang sagot at napangiti pa ito dahil alam niya sa kanyang sarili na magiging maayos din naman ang lahat. Pinahiram siya ng damit ng asawa ni Elisa. Pinahiram din ng pangpamasahe ito kung kaya makakapunta na siya sa kanyang trabaho at dahil malayo ang pagitan ay matagal na bumabiyahe si Maloy upang puntahan ang kanyang trabaho. Nang makarating siya doon ay nakita niya agad ang boss niya na abalang muli. Nang makita siya nito ay mabilis naman siyang kinawayan kung kaya akala ni Maloy ay isa na itong magandang balita o senyales. Ngunit nagkakamali pala siya. Dahil nang ilahad na ang pera sa kanyang mga kamay, ay sinimulan niyang buksan ito at titigan ng mabuti, ay napakalaking kulang ang nawawala sa bayad sa kanya. Boss, parang kalahati naman nata ang sahod kong binigay niyo sa akin. Kailan ko babalikan? Pilit niyang huwag magmukhang desperado, ngunit nag-angat lamang ang kanyang boses ng tingin sa kanya. Wala ka nang babalikan, Roberto. I told you to come back yesterday, but you didn't. Kaya yan, nadidaktan ka. Hindi man lamang naglihis ng tingin ng boss
at tila seryoso pa rin ang itsura niya na parang walang awa na nakatingin sa kanya ng diretsuhan. Hindi makapaniwalang nakapagbuka ng hininga si Roberto at saka na ibagsak ang kanyang balikat. Boss naman, sahod na ito eh. Hindi na dapat ito babawasan pa dahil tapos ko na ang mga trabahong yun. Kaunti na lang sinahod ko kaya nagmamakaawa ko na sana wag nang bawasan. Baka sa boses ni Maloy ang pagkadismayado at desperado dahil sobrang kulang at napakalaking pera ang kinaltas sa kanya ng kanyang boss. Nadinig naman niya ang mahinang pagtawa ng kanyang boss habang naiiling-iling pa ito. Ganyan talaga ang patakaran ko rito, pero dahil may awa pa ako sa iyo. Natigilan siya sa pagsasalita at tila hinila ang drawer at kumuha ng 3,000 doon. Here, dagdagan ko yan at hanggang dyan lang talagang kaya kong ibigay at sana'y maunawaan mo. Nang kunin ni Maloy ang pera ay nakaramdam siya ng hirap sa paghinga dahil alam niyang hindi lamang 3,000 ang kanyang kinita. Dahil may utang pa sa kanyang sahod ang kumpanya ng 2 buwan, nahihirapan man siya nakikita niyang wala naman siyang magagawa. Especially kapag tinitigan niyang mga mata nito ay parang walang awa itong nakatingin sa kanya. Ano pang ginagawa mo rito? Alis na! Sigaw ng boss niya. Dali-daling tumalikod si Maloy at lumakad na paalis at walang pakialam kung makikita ng napakaraming tao na umiiyak siya. Dahil pakiramdam niya ay ganito rin ang mangyayari sa kanila kung sakaling dumating ang panahon. Hindi na nakayanan ni Maloy ang kanyang nararamdaman kung kaya't pumunta siya sa may dagat at doon naginom. Hirap na siya sa buhay niya at ayaw niyang dalhin ito mismo sa harap ng puntod ni Aling Mirna bilang respeto na lamang sa matanda. Sa dagat niya inilabas ang lahat ng sama ng loob niya dahil bibihira na lamang ang dumadaang mga tao roon kung kaya't nakakasigaw siya at nakakapag-inom ng walang pumipigil sa kanya. Nagpakalulo siya ng sobra at hindi na naisip na kailangan niyang pumunta sa burol ni Aling Mirna hanggang sa sumapit na ang gabi nandoon pa rin siya. Biruin mo, binigay ko naman ng lahat, kulang pa rin ang binigay ng mundo sa akin. Sigaw niya. Nagsimula siyang tumayo at magbato-bato sa dagat hanggang patuloy pa rin ang kanyang pagsasalita at pasigaw na pasigaw. Gusto ko ng maayos na buhay. Gusto ko ng marangyang buhay. Napakarami niyang ibinatong bato sa napakaraming salitang nilalabas niya at isinisigaw. Nagbato pa siyang muli ng isa pang bato habang isinisigaw ang mga hinanakit niya sa buhay. Hirap na siya hanggang sa dumating na ang oras na tila nawalan na siya ng malay at walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanya. Kinabukasan, nang magising siya tila parang nasa malaking kwarto siya na matitingkad ang kulay. Medyo napapikit pa siya dahil sa liwanag ng paligid, pero nang maging okay na ang kanyang mga mata ay napaupo siya sa kanyang higaan. Nabigla siya sa kanyang kinalalagyan ng isa itong matingkad na puting higaan na malambot. Nangunot ang noo niya nang makita ang paligid na parang nasa isang mansyon siya. Asan ako? Ito ang agad na una niyang nasabi sa sarili habang nagmamadaling umalis sa kama. Nang makatayo siya mas lalo niyang nakita ang paligid at napakaganda nito. Nang maramdam niyang pabukas ang pinto ay dito na siya kumilos paalis sa harapan nito at nakita niyang isang babaeng maganda na pumasok na may daladalang pagkain. At hindi lamang ito bastang isang pagkain lamang, ngunit napakaraming pagkain. Gising ka na pala. Heto, kumain ka. Naglapag sa lamesa ang magandang babae. Tumingin naman si Maloy sa nakalagay na pagkain sa lamesa. Para sa akin yan? Nauutal niyang tanong. Napatingin siya sa babae nang madinig niyang matawa ito ng mahina lamang. Oo, para sa iyo lahat ng yan. Malumanay na pagkakasabi ng dalaga sa kanya. Hinaplos niya ang likod ni Maloy na parang mas lalong inaaya. Dali-dali namang umupo si Maloy sa may harapan ng lamesa at doon kumain ng mga pagkain.
Tila nakapansin siya ng kakaiba sa lasa ng kinakain niya. Mabilis tuloy siyang napalingon sa dalagang nagbigay sa kanya nito. Sinong nagluto nito? Lasang luto ni Aling Mirna. Natutuwang sabi ni Maloy. Napangiti naman ang dalaga dahil dito. Natuto lang kami sa luto ni Aling Mirna. Mabuti naman at nagustuhan mo, Maloy. Sagot sa kanya ng babae. Napakunot naman ng noo si Maloy dahil sa pagtataka kung kaya nilingon niya muli ang babae. Nasaan pala ako? Saka parang masyadong malaki itong kwarto na tinulugan ko. Mas malaki pa nga ito kumpara sa buong bahay na tinutuluyan ko eh. Sabi niya habang namamanghang tinitignan ng buong paligid. Natinig na naman niya ang mahinang impit ng pagtawa ng dalaga. Ikaw ay nasa biringan, Maloy. Tila nabulunan si Maloy nang marinig iyon. Hindi niya alam kung matatawa siya o maniniwala sa sinasabi ng dalaga dahil hindi naman totoo ang biringan para sa kanya. Nakakabigla ka naman. Hindi ako makapaniwala na naniniwala ka rin pala sa biringan. Alam mo, haka-haka lang ang mga yan. Komento pa ni Maloy rito. Ngunit hindi niya natinig ang sagot ng dalaga kung kaya nilingon niya ito. Hindi na ito nakangiti na tila irritable sa kanya. Totoong nasa biringan ka. Totoong naririto ka. Sambit pa ng dalaga. Natigilan tuloy sa pagnguya si Maloy at nanatiling nakatingin sa dalaga nang hindi man lamang ito kumurap kung kaya dito na nagsalita si Maloy. Totoo? Ito ang naging reaksyon niya para lang magkaroon din ng reaksyon ng dalaga. Ngumiti ang dalaga, ngunit kahit pa ganoon ay hindi pa rin naniniwala si Maloy kung kaya nang mapansin na ito ng dalaga ay dito na siya nagsalita. Pwede kang sumama sa akin kung gusto mo ng patunay, pero ang kwartong ito pa lang ay isang malaking patunay na. Sabi ng dalaga. Napangiti naman si Maloy bago ibalik ang paningin sa pagkain at nagpunas ng kamay. Tara, nasan bang patunay? Tila nagyayaya pa na tono na boses ni Maloy. Hindi naman nagkaroon ng kakaibang reaksyon ng dalaga at binuksan na lamang nito ang pinto. Tila na bago ang paniniwala ni Maloy dahil nabigla siya sa kanyang nakita. Nang makalabas kasi siya ng kwarto, dito niya nakita ang matataas na kisame at ang ibang parte ng biringan ay kumikinang-kinang pa. Hindi siya baka paniwala ngunit nang maalala niya ang mga kwento ng mga tao sa kanya noon ukol sa biringan ay dito na siya nakaramdam ng kaba. Pero paano ako napunta rito? Tanong niya sa dalaga. Huminto naman sa paglalakad ang dalaga at saka siya liningon. Dahil marami ang buhay ang hiling mo, mabubuting tao lamang ang nakakapasok at nakakakita ng biringan. Pero kung gagawa ka ng kasamaan sa loob ng lugar na ito, ay hindi ka na makakalabas pa. Wala namang balak na gawing masama si Maloy, pero tila nanikip na lamang ang kanyang dibdib sa narinig niya. Parang wala siyang choice kundi pakisamahan ng mundong ito. Makakabalik pa ba ako kung saan ako nang galing? Tanong niya. Hindi naman sumagot ang babae kung kaya naging iba ang pakiramdam ni Maloy. Pagkatapos nilang maglibot ng tahimik, ay bumalik na sila sa kwarto na tinutuluyan ni Maloy. Simula ng kanyang huling tanong ay hindi na ito sumagot at hinatid na lamang siya doon. Nang iwan siya ng dalaga ay hindi niya mapigilang mag-isip. Nag-isip siya ng nag-isip, ngunit ilang minuto lamang ay natawa na lamang siya sa kanyang sarili. Dinukot niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa, ngunit wala man lamang signal doon kung kaya pinatay niya itong muli at inilagay niya sa may table. Inilibot niya ang paningin niya at parang nakakaramdam siya ng pagkasarap ng buhay na pakiramdam niya ay gusto niyang makasanayan. Tuwang-tuwa siya dahil wala siyang problema dahil buhay na buhay siya sa biringan. Hanggang sa umabot na ang hapunan kung saan may kumatok sa kanyang kwarto. Pagbukas niya isang babae naman ito at medyo may edad na. Maghahapunan na at naghihintay na sila. Narinig niyang sabi ng babae at nakangiti pa rin ito. Sinong sila, ate? Mabilis na tanong ni Maloy na punong-puno ng pagtataka. Makikilala mo rin sila
Kaya halika na para makasama muna sila't makilala. Alok ng matanda. Puno naman siya ng pagtataka at may kakaiba siyang nararamdaman, saka siya sumama rito. Bumaba sila mula sa malaking hagdan. Nang nakarating na sila doon, ay nakita niyang napakahabang lamesa, pero katulad niya, ay tila mga tao lamang din ang nakaupo doon. Nang matanaw siya ng mga ito'y nakangiti itong binati siya. Pinaupo siya ng babaeng nagsundo sa kanya. Binati niya isa-isa ang mga ito at ganoon din naman ito sa kanya. Nagagalak kami na may bago kaming kasamahan dito. Sabi pa ng isa sa harapan niya. Naningkit ang mga mata ni Maloy nang makitang tila may kakaibang nasa likod ng lalaki. Ngunit ang mapansin niya na matagal na siya bago makasagot ay ngumiti siya rito. Ano bang meron dito sa Biringan? Tanong ni Maloy na hindi man lamang sinagot ng mga lalaki. Nagkatinginan lamang ang mga ito dahil sa tanong ni Maloy hanggang sa isang magandang babae na tila bang isang diwata dahil sa kinis at puti nito. Dito sa Biringan, puro pasarap lang. Mga masisilaw na bagay. Wala kang poproblemahin at maganda sa lahat ay ang kapayapaan at kasiyahan na dala ng aming mga kaibigan at kapamilya rito. Huwi ka ng babae habang umingiti ng kaaya-aya. Napansin ni Maloy ang mga salita nito na parang masyadong mahiwaga, ngunit hindi may iwasang mapansin ang misteryo na bumabalot sa paligid kapag inililibot niya ang kanyang paningin. Kakaiba lamang talagang lugar na ito, no? Pagkakasabi niya sa sarili habang nakatingin sa paligid na puno ng nakakasilaw na kulay at diamante sa paligid, kung saan totoo nga na ang pamamaraan ng pagpapahayag ng ibang nagsabi na nakakita na sila ng Biringan o nakarating na sila sa Biringan. Tunay ngang para itong paraiso. Oo, tila may mga kwento nga tungkol sa mga kakaibang pangyayari dito sa Biringan. Sabi ng lalaki habang patuloy na nakatingin sa diwata o maladiwata na babae. Naginit ang pakiramdam ni Maloy sa kabila ng kakaibang kapayapaan na dala ng lugar. Parang may nangungulila sa kanya. Isang damdamin ng pagiging hindi kumpleto, ngunit hindi niya may paliwanag kung bakit. Bago pa man niya muling mabigyang pansin ang kanyang iniisip, biglang naglaho ang mga kasama niya. Kasama na rin ang babae at lalaki. Parang isang anino na lamang na biglang nawala sa kanyang harapan. Dali-dali siyang lumingon sa paligid at napuno ng pagtataka ang kanyang puso dahil may kababalagan siyang nasaksihan. Anong nangyayari? Bulalas ni Maloy. Ngunit wala siyang sagot na nakukuha kahit kanino. Parang isang panaginip ang nangyari. Kinusot niya ang kanyang mga mata at umaasang panaginip lamang ang lahat. Pumikit pa siya ng ilang segundo ngunit pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nandoon pa rin siya sa lugar na yon. Nababalot ang Biringan ng kakaibang misteryo kaya para sa kanya ay may kailangan siyang malaman ukol rito. Kung kaya nang mapansin niyang wala ng ibang taong nakikipag-usap sa kanya ay naglibot-libot siya sa loob ng Biringan. Habang si Maloy ay naglalakad sa loob nito, unti-unti niyang napapansin ang mga kakaibang pangyayari sa paligid. Marami siyang naririnig na tunog ng hayop at mga taong nagsasalita. Pero kahit ano paman ay nagtataka siya kung bakit kahit sundan niya yung tunog nito, kung saan ito nagmumula ay hindi niya magawa dahil tila umiikot lamang ang tunog sa buong lugar. Habang naglalakad siya, may natagpuan siyang isang babae sa di kalayuan. Kumakanta ito. Nasa tapat ito ng fountain at tila kinakantahan ng mga ibon doon. Dahan-dahan siyang lumapit at naglakad patungo doon. Ngunit nang malapit na siya, natigil ang babae sa pagkanta at saka ito nagsalita. Kumusta ka? Wika ng babae. Napalunok naman si Maloy at tumingin sa paligid bago magsalita. Nasaan ako? Tanong niya bilang paninigurado. Nadinig naman niya ang malakas na impit na pagtawa ng dalaga dahil sa tanong niya. Nasa Biringan ka? Tugon ng babaeng ito bago siya lingunin ng may ngiti sa kanyang mga labi. Isang lugar
kung saan ang mga himala at misteryo ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Sa pagkakasabi pa nito'y tila parang kinakanta niya ang sinasabi. Si Maloy ay nabibighani sa kakaibang kaanyuan ng lugar na ito. Hindi siya makapaniwala na maggaganap ito sa kanya. Napangiti siya dahil sa itsura ng dalaga. Meron itong maamong muka at talagang hindi may aalis o may tatanggi ang angking galing nito sa pagkanta. Sa bawat sandali, lumalalim ang kanyang pag-unawa sa mundo ng biringan. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagtataka at paghahanap sa kung paano siya mapapadpad o kung paano siya napadpad sa lugar na ito. Ngunit kada araw na lumilipas na nasa biringan siya, ay nagugustuhan na niya ang lugar. Kahit pa hindi niya ito gaano pang alam kung ano nga bang mayroon sa lugar na ito, pero nasilaw siya sa kung anong meron sa biringan at mapapansin din na masyado siyang masaya sa mga bagay na nangyayari sa kanya rito. Kumakain siya palagit walang iniisip na mga taong pakikisamahan, walang trabaho at tila tama ang sinabi ng isang magandang babae na puro misteryo lamang ang lugar na ito. Natutuwa kami at nasasanay ka na rito, sabi ng babaeng nag-aayos ng damit niya. Natawa naman si Maloy. Kaya nga ang saya-saya ko rito at mas gusto ko pang tumira rito kumpara sa buhay ko sa labas ng biringan. Dito wala akong iniisip kundi kumain, matulog at maglibot. Ramdam sa boses niya ang pagkatuwa at maging sa reaksyon nito ay bakas ang pagkakasabik. Tumango ang babaeng nag-aayos ng damit niya, ngunit tinitikan siya nito mula sa salamin kung kaya agad namang nagtaka si Maloy. Bakit? Hindi ba tama naman ako? Masaya rito sa biringan. Maski ikaw ay makakapagsabi na masaya rito, hindi ba? Hindi mo ba namimiss ang mga taong nasa labas ng biringan? Mga taong umaasang babalik ka? Nagkibit balikat si Maloy at nanahimik ng ilang saglit. Ngunit maya-may nakarinig siya ng malakas na pagtawa ni Maloy na tila may tunog pang aasar ang kanyang pagkakatawa. Yon, puro problema lamang ang dala sa akin nun, kaya hindi ko na inaalala. Hindi ko na kailangan bumalik pa doon dahil nang dumating ako rito ay sumayat sumarap ang buhay ko. Kaya hindi ko na kailangan pang alalahanin ang buhay ko sa labas. Baka nga, uwi ka naman ng babae. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi kasing ganda ng labas ng biringan ng mararanasan mo rito. Dahil ang totoo'y binibilang na lamang nila ang mga araw mo at pagkatapos nun ay darating na ang taktang panahon. Hindi na naituloy ng babae ang sasabihin at napapailing-iling na lamang. Kahit nakakapagtaka para kay Maloy, ang hindi pagtuloy ng pagsasalita ng dalagang nag-aayos sa kanya ay tila ba wala siyang pakialam at mas malamang sa kanyang kagustuhan ng kapayapaan ng buhay at kaligayahan na nararanasan niya sa biringan, kung kaya wala na siyang pake kung ano pang sasabihin nito. Ngunit sa kabila ng mga ito, mayroong bahagi ng kanyang isipan na bigla na lamang siyang kinakabahan dahil ngayon ay wala siyang talagang kaalam-alam kung bakit siya inaayusan. Sa mas lalong tumatagal ay mas lalong kinakalimutan na ni Maloy ang buhay niya sa labas. Mas lalo na ngayon na nakikita niya na mas maraming offer na kapayapaan at maayos na buhay ang lugar na ito, ay ayaw na niyang bumalik pa sa labas ng biringan. Nang matapos na siyang ayusan ng babae, ay sabay silang bumaba doon na muling nakita ang mga kakaibang anyo, ngunit mukha ng tao ang iba. Napalunok si Maloy dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin kapag kaharap niya na ang mga ito. Pero nang makarating siya agad sa pagkainan kasamang mga ito, ay nilapagan siya kaagad ng napakaraming pagkain. Hindi ba't parang ang dami naman yata nito? Tanong ni Maloy sa kanila. Tumawa naman ang mga ito. Dito sa biringan, hanggat kaya mong kumain ay kakain ka. Huwi ka naman ng isang kahawig kung paano i-describe ng mga tagalabas. Ay para itong kahawig ng kapre. Tumawa naman at sumang-ayon si Maloy sa kanila, ngunit nang tumigil siya sa pagtawa at lingunin niya ang mga ito, ay agad naman siyang napatingin sa mga ito at nagulat.
Nang makitang nakasimangot na ang mga ito at tila hinahantay siyang kainin ng pagkain, naglabas pa si Maloy ng kaunting pagtawa bago ibinaling ang paningin sa pagkain. Hindi niya alam pero may kaba siyang nararamdaman sa puso niya dahil hindi ito pangkaraniwang pagkain lamang, dahil ang inihatag sa kanya ay matingkad na tinapay at napakaraming halo-halong biskwit at kung ano pa mang nakalatag sa kanyang harapan. Ngunit hindi niya na ito masyadong pinansin pa o inisip. Kinain niya yon. Ipinakita niya na talagang nasasarapan siya sa kinakain niya dahil totoo naman ito. Nagngitian na lamang ang mga nilalang sa biringan. Oh, ang sarap ng palaman ng tinapay nito. Anong palaman ito? Tanong niya at hindi niya inaasahan ang sinabi ng kanyang mga kasama. Isang tao daw ito. Natigil siya sa pagnguya nang marinig niya ito. Dahan-dahang nawala ang ngiti niya at hindi malaman ang magiging reaksyon. Nabalot ang damdamin niya ng takot at pagkabahala nang mapansin naman agad ng mga ito. Ano sa tingin mo? Walang kapalit ang bawat pagpapasarap sa lugar na ito. Meron, Maloy, at ang lahat ng taong napupunta rito ay nagiging pagkain lamang ng mga taga-biringan. Naramdaman niya ang pagkabahala at takot mula sa mga salita na narinig niya habang pinapanood ang mga nilalang na kasama niyang kumakain. Hindi niya inaakala na ganito pa ang mga nilalang sa lugar na ito at napakalaki niyang mangmang na naniwala siyang libre ang lahat at walang kapalit. Pero ang katotohanan ay mayroon talaga at hindi niya man lamang naisip ito ng mas maaga habang ang dami niyang oras at panahon doon ay hindi niya nagawa. Seryoso? Tanong niya na para bang gustong alisin ang nasa isip niya at tila pinapaniwala ang kanyang sarili na nagbibiro lamang ito. Bakit naman kami magbibiro? Talaga? Boses niya na tila nababasag na dahil hindi siya makapaniwala habang ang mga nilalang na nasa harapan niya ay nakangiti pa ring nakatingin sa kanya at nakikiramdam sa magiging reaksyon at damdaming ipapakita ni Maloy. Dito sa biringan, tao ang hinahalo namin sa lahat ng putahe na kinakain namin. Dahil dito, mas lalo kaming lumalakas at nagiging makapangyarihan. Wika ng isang matanda, tila hindi na nababahala sa kung anumang sasabihin ni Maloy. Sa bawat tao na pumapasok dito, nagiging bahagi na sila ng aming kultura at pamumuhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniisip ang posibilidad ng kanyang sitwasyon. Ang lugar na inaakala niyang mapayapa ay isang napakadelikadong lugar pala na hindi nababahagi sa kanya. At hindi man lamang siya nakapag-isip at umasa na lamang basta-basta ng maayos at walang kapalit ang buhay na mayroon sa biringan. Nalula siya sa mga bagay na naranasan niya. Hindi pwede ito. Wika niya sa kanyang sarili, ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga galaw at maging sa mga salitang babanggitin niya bago pa maging huli ang lahat. Mas minabuti na lamang niyang maging maingat para may pagkakataon pa siya upang makapag-isip kung paano lalabas dito habang may panahon pa siya, dahil gusto niyang makisama. Para hindi masira agad ang pagkakataon niyang makalabas, ay pikit mata niyang kinain ang nakalatag na pagkain na kahit halos gusto niyang sumukay hindi niya magawa, dahil mas pinapanatili niya ang kanyang kaligtasan. Matapos niyang kumain ay hinatid na siya ng kaparehong babae na nag-ayos sa kanyang kwarto. Nagpahinga siya sa kanyang kama nang may iniisip na malalim. Ngayon pa lamang ay nagpaplano na siya kung paano siyang makakalabas sa lugar na yon. Ang daming tumatakbo sa isipan niya. Ngunit kahit na ganon ay mayroon pa rin butas sa mga plano niya na imbis na makakaalis siya ay baka ikapahamak pa niya. Kailangan ko ng tutulong sa akin. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng kisame ng seryoso lamang. Nakakaramdam man siya ng kaba pero wala nang ibang makakatulong sa kanya kundi ang sarili na lamang niya. Kaya dapat ay mas maging maingat siya sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Sa lalim ng kanyang pag-iisip
ay nagplano siya ng isang estratehiya na iyon lamang ang nasa isip niyang pinakamaganda sa lahat ng mga ideyang naisip niya, dahil walang kahit na anumang papel at kung ano-anumang meron doon. Kung kaya't kinakailangan niya mag-isip na lamang at tandaan ang kanyang plano. Ginawa niyang pulido ang kanyang plano dahil wala na siyang balak na ulitin pa ang kanyang magiging plano at gusto na niyang umalis na. Kinabukasan ay agad naman siyang hindi nagpadala sa takot na nararamdaman. Nang hindi nagtagal ay pumasok na ang taong pinakahihintay niya. Napangiti si Maloy nang makita na siya, kung kaya kakaiba ang naging reaksyon ng babae at tila puno ng pagtataka ang kanyang reaksyon. Masyado ka naman yatang masaya ngayon. Masaya ka ba na ikaw na ang susunod? Malumanay na pagkakasabi ng dalaga nang may ngiti sa kanyang labi. Umayos naman ang upo si Maloy at saka nagsalita. May plano akong tumakas. Pwede mo ba akong tulungan? Ito agad ang naging salubong niya sa babae habang pinapanood niya itong naglalapag ng pagkain. Tila nagkaroon naman ng pag-iba sa reaksyon ni Maloy nang makita niyang pagkawala ng ngiti ng babae habang nakatungo ito. Nasisiraan ka na ba? Gusto mo yata rin akong mapahamak eh. Aniya ng may irritableng boses. Mabilis naman siyang sinagot ni Maloy. Hindi naman sa ganun, pero alam kong tao ka dahil ikaw lang naman ang hindi nagbabago ng anyo. Sabi nito. Tinitigan naman siya ng babae. Kahit na, alam mo bang kung ano yung pinapasok mo? Oo naman. Ano pa ba sa tingin mo? Sigurado naman ako ayaw mo bang umalis dito? Pagtatanong ni Maloy. Narinig naman niyang bumuntong hininga ang babae nang madinig ang sinabi niya. Gusto ko, sa tingin mo ba'y hindi ko sinubukan? Sinubukan ko pero walang nangyari. Matapang na tugon ng babae sa kanya. Mas lalo namang lumapit pa sa kanya si Maloy. Akala ko ba kinakain at ginagawang pangsahog nila ang mga tao sa mga pagkain kinakain nila, pero bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa? Namuo ang kuryosidad sa isip ni Maloy habang nakatingin sa dalaga na naibalik na ang buong atensyon sa kanyang ginagawa. Nang mukhang wala naman itong balak na sagutin siya, ay nagsalitang muli si Maloy upang makumbinsi ang dalaga. Hindi mo ba namimiss ang labas ng biringan? Hindi tayo dapat nandito. Dapat nasa mga kasama natin tayo, kung saan talaga tayo dapat. Hindi na naman nagsalita ang dalaga at muli siyang tinitigan. Nanahimik ng saglit si Maloy dahil hindi niya matansya kung ano ang tumatakbo sa isipan ng dalaga, dahil para sa kanya ay kailangan pa nitong kausapin ng masinsinan upang mapapayag niya ito. Kung gusto mo muling makabalik sa buhay mo sa labas ng biringan, pwede ka namang makipagtulungan sa... Mabilis na pinutol ng babae ang salita niya at tila galit na ito. Hindi yun ganun kadali, okay? Last time na nagplano ako ng ganoong bagay, hindi naman umubra. Kung hindi ka nila lulutuin, ganito ang gagawin nila sa'yo. Hindi na nagdalawang isip ang babae at mabilis na tumalikod at itinaas ang kanyang damit. Tila nawindang lamang si Maloy nang makita niya ito. Grabe ang sugat at pasa na nakikita niya mula sa likuran ng babae. Halos hindi siya makapagsalita at pinanood na lamang kung paanong ibaba ng babae ang damit na suot-suot niya. Humarap siya kay Maloy pagkatapos niya itong gawin. Hindi ka man nila gagawing pagkain o di kay pangsahog sa mga kakainin nila, pero paparusahan ka nila ng paunti-unti hanggang sa mawalan ka ng buhay at doon ka palang nila kakainin. Walang reaksyon at tila hindi pa rin nakukumbinsi si Maloy. Ngunit hindi siya papayag na wala siyang makukuwang tulong. Hindi umubra nung kasi hindi mo pa kabisado ang biringan, pero ngayon naging alipin ka nila, masasabi mo kung ano talagang pasikot-sikot dito. Makakalabas tayo. Habang sinasabi ito ni Maloy, ay nakita niyang nakakunot na noo ng dalaga. Habang nakikinig sa kanya, umiiling-iling din ito na tila pinapakitang hindi talaga pwede
o hindi siya interesado sa kung anumang pinaplano ni Maloy. Gusto mo bang lagi mahirapan dito? Gusto mo na unti-unti nila ang buhay mo? Siyempre hindi, Maloy, pero ayaw ko lamang na mas lumala pa ang sitwasyon ko kapag nalaman nila na nahuli nila tayo. Ayokong sumugal. Galit na saad ng dalaga sa kanya, pero matigas ang paninindigan ni Maloy at saka nagsalitang muli. Subukan lang natin, kung hindi gagana hindi na natin uulitin. Walang pangalawang pagkakataon dito, Maloy. Kapag nahuli ka nila ay wala kang magagawa kundi sumunod na lamang. Pero malakas pa rin ang paninindigan ni Maloy na kumbinsihin siya kung kaya ginawa na niyang lahat para magpaliwanag. Kahit paunti-unti at paulit-ulit na niyang pinapaliwanag kung bakit gusto na niyang umalis sa Biringan. Pero imbis na makapagpaliwanag pa siya, ay tumalikod na ang babae at lalabas na sana ng pintuan nang hilahin niya ito sa braso at pursahang isarado ang pinto. Nagkatinginan sila mata sa mata kung kaya dito na kinuha ni Maloy ang pagkakataon na sabihin ang masinsinan ng kanyang saloobin. Kaysa kanina na hindi man lamang siya tinitignan. Hindi mo ba mahal ang mga bagay na mayroon sa labas ng Biringan? Hindi mo ba ulit gustong maging masaya? Ayaw mo ba ng pagkakataon na hindi ka basta-bastang alipin lang? Ito ng pagkakataon mo dahil huli na to. Huling-huli na ito. Mas madaling gawin na ito dahil kabisado mo na ang buong Biringan. Nanggilid ang luha sa mga mata ng babae na nananatili pa rin ang mga mata na nakatingin kay Maloy. Ilang saglit pa ang titigan nilang dalawa ay tumango na ito saka nagsalita. Tutulungan kita. Pero hindi ko mapapangako na magiging madali ang lahat. Hindi ito madali. Kailangan nating maging maingat at maging mabilis. Tugon nito. Sumilay naman ng ngiti sa labi ni Maloy nang marinig iyon. Pagsapit ng kalaliman ng gabi. Sabi pa ng babae. Maayos namang tumango si Maloy bago bitiwan ng braso ng dalaga at hayaan siyang makalabas. Hindi niya malaman kung bakit sobrang saya niya ng mga sandaling yon. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang mapanatiling malibang ang sarili, kagaya ng ginagawa niya rati. Hindi siya lumabas mula sa malaking kwarto dahil alam niya na sa sarili niya na mas magandang manatili na lamang doon upang mas makapag-isip pa ng naturang plano. Ngunit habang nag-iisip siya ay sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala niya noong bata pa siya at maging ang buhay niya bago mawala si Aling Mirna at masasabi niya na hindi naman pala ito ganoon kasama. Bagkus ay namimiss niya na ito at gusto niya nang bumalik sa tunay niyang mundo kung saan hindi sa Biringan, kung saan hindi mahiwaga at kung saan normal na buhay lamang ang mayroon siya. Habang nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip ay may biglaan siyang naisip na plano kung kaya dali-dali siyang umupo sa harapan ng lamesa at nagbasag ng baso sa kainukitan ng lamesa bilang tanda kung paano niya isasagawa ang kanyang plano. Hanggang sa habang ginagawa niya ito'y naalala niya ang kwento sa kanya ni Aling Mirna tungkol sa magsasaka na nakakita rin ng Biringan at hindi na nakabalik pa at tungkol sa kung paano nakapunta si Aling Mirna sa Biringan. Pagsapit ng kalaliman ng gabi ay saka mo gawin ito kung sakali mang kailanganin mo dahil ang laging kinukuha ng mundo ng Biringan ay ang mga pagod at may mabubuting puso dahil naniniwala sila na mas makakapagpalakas ito sa mga nilalang na naroon. Habang naaalala niya si Aling Mirna at ang ritual na pinipilit niyang kabisaduhin para lamang mapasaya niya noon ng matanda. Baka nga ang ritual na tinuro sa akin ni Aling Mirna ang makakatulong sa akin para makalabas dito. Sinubukan niyang alalahanin ang bawat salita ng ritual na yon at umaasang walang mangyayari sa kanyang masama. Tandang-tanda niya pa na ang ritual daw ang makakatulong bilang gabay at proteksyon palabas ng Biringan na yon. Dahil hindi normal na mga tao ang kaaway mo dito, kundi ang mga nilalang na pumubuksa ng ibang tao sa labas. Nang matandaan niya ang lahat-lahat ay napangiti siya sa tuwa. Siniguro niya rin na tatatagan niya ang kanyang loob pagsapit ng gabi. Kahit pa wala siyang kasiguraduhan kung gagana ito, ay umaasa siyang gagana talaga. Ang
ang tanging natitira na lamang sa kanya'y pag-asa at determinasyong makalabas sa pinanggagalingan at makatakas sa lugar na ito upang may pagpatuloy ang buhay niya sa tunay na mundo kung saan siya nababagay. Mabuti na lamang at nakausap niya si Aling Mirna noon, kung kaya hindi na malaking problema pa kung susubukan niya ang ritual na itinuro sa kanya. Handa na siyang harapin ang anumang pagsubok na kanilang haharapin dahil sa ngayon walang ibang mahalaga kundi ang kanilang kaligtasan at kalayaan. Nang sumapit na ang paggabi ay dito na nakangiti si Maloy at bumalik na sa kanyang higaan. Inaantay niyang pumasok ang dalaga na maghahatid ng pagkain sa kanya. Hindi siya mapakali at puno ng kaba ang kanyang puso dahil alam niya sa sarili niya na kapahamakan ng pinapasok nila. Hindi rin nagtagal ay bumukas na ang pintuan at nakita niyang babae na pumasok. Napangiti siya rito. "Hindi ko kakainin yan." Wika ni Maloy dahil naniniwala siyang huling araw niya na ito sa biringan. Natawa naman ang babae bago ilapag ang hawak niyang pagkain, saka siya hinarap. "Hindi ko naman sinabing kainin mo. Dinila ko lang yan dito para makapasok." Wika ng babae. Alam naman yun ni Maloy, ngunit sinasabi lamang niya na hindi siya muling kakain ng ganitong bagay. Umupo naman ang dalaga sa kanyang kama bago may hinugot sa bulsa ng kanyang bestida. Nagtataka at nakakunot ang noo naman ng tingin ay binigay ni Maloy sa kanya. Ngunit bago pa man makita kung ano ito, ay kinuha ng babae ang kanyang palad at saka may inilagay na malaking papel. Tinitigan niya ito ng mabuti bago nagsalita. "Ano ito?" tanong niya bago lumingon sa babae. "Mapa yan ng biringan. Bago sumapit ang umaga kailangan makaalis na tayo sa labas nito o makarating na tayo sa labas." Anyang sagot ng babae. Binuksan ni Maloy at napangiti siya nang makita ang mapa na yon, at hindi lamang ito basta-bastang mapa dahil napakalaki nito. "Anong oras tayong tatakas?" tanong niya. Ngumiti naman ang babae. "Ngayon na." Nagsimulang tumayo ang babae nang nakangiti dahil sa gulat ay napatayo na rin si Maloy at dali-daling naglakad papunta sa kanya at hinawakan ng kamay nito. Nagtataka namang nag-angat ng tingin ng dalaga sa ginawa ni Maloy. Hindi ko alam kung totoo pero ang sabi ni Aling Mirna ay kailangan bago sumalang sa pagtakas ay may kinakailangang ritual muna bago makaalis dito. Talaga? Paninigurado pa ng babae. Tumango naman si Maloy bago pumikit kung kaya ganoon na lamang din ang ginawa ng babae. Nagsimulang sabihin ni Maloy ang ritual na tinutukoy niya at inulit-ulit ito upang mas mapagtibay ang proteksyon nila. Nang masanay naman at makabisado ng babae ang iilang salita sa ritual ay sumabay na rin ito. Nang matapos sila'y huminga na ng malalim ang dalaga dahil kaharapin na nila ang gabing magiging isang malaking pagsubok nila. Wala silang kasiguraduhan pero pinili nilang gawin ito. Dahan-dahan silang lumabas at saka madaling tumawid sa kabilang hallway. Natigilan si Maloy nang marinig niya na may kumakanta at tila parang nahihilo siya dito. Agad naman itong napansin ng babae kung kaya nilingon niya agad si Maloy at binalikan. Marahan niyang pinisil ang braso nito. "Pigilan mong matakot. Maaaliw at magandahan sa bawat natidinig mo. Makikita at mararamdaman dahil dito sa biringan mas mabilis ang oras kung kaya siguraduhin mong makakalabas tayo ng mas mabilis." Mabilis namang sumang-ayon at inayos ni Maloy ang kanyang sarili. Masasabi niyang kabisado nga ng babae ang pasikot-sikot dito, ngunit sa kasamaang palad ay mayroong nakakita sa kanila. "Hindi panahon ng paglabas ng pain ngayon, Erlin. Saan kayo tutungo?" Ito ang nadinig nila kung kaya hinawakan na ni Maloy ang pulsuhan ng dalaga at hinila ito ng pwersahan upang sabay ang bilis ng kanilang pagtakbo. At dahil tila nadinig ng mga ibang nilalang ang sinabi ng kauri nila ay dali-dali ang mga itong sinundan ng dalawa. Ngunit dahil nga kabisado na ni Erlin ang biringan ay mas napapadali na ang pagtakas nila kaysa dati. Kung kaya't may maganda siyang pakiramdam dito, ngunit nabigla na lamang sila nang may malaking pintong humarang sa daraanan nila. "Anong nangyari?" Ngunit imbis na sagutin siya ng dalaga
ay ito naman ang humila sa kanya upang pumunta sa ibang direksyon. Naririnig nila ang malalakas na pagsigaw ng ibang nilalang sa loob, kung saan hirap na hirap silang makalabas. Nang nasa dead end na sila ay tinignan ni Erlin ang orasan. Sa sobrang bilis ng oras ay 10 minuto na lamang ang natitira sa kanila. Pinakita akong hallway pa bago tayo mapunta rito, doon sa masikip, sabi ni Maloy. Hindi na nagsalita si Erlin at dali-daling tumakbo upang puntahan iyon. Nang makarating sila ay panibagong dead end na naman dahil tubig na ang duluhan nito. Paano tayo nito? Punong-puno ng pag-alala ang boses ni Erlin. Dali-dali niyang ginugulo ang kanyang buhok at tila nang gigilid na ang kanyang mga luha at punong-puno ng pangamba dahil alam niyang may malaking kapalit ang ginawa nila. Nang ibalik niya ang tingin kay Maloy, ay nakita niyang may isang malaking nakalutang na kawayan. Kinuha niya ito, nangunot ang noo niya. Nang makita na hinihila na ito ni Maloy, hanggang sa nadinig nilang malakas na pagsigaw ng isang nilalang. Dito lang kayo sa piringan. Narinig nila na nagsalita ito kahit si Maloy natigilan dahil tila malayo ang boses ay simbolo ito na malapit na. Kung kaya dali-dali niyang tinulungan si Maloy na hilahin ang kawayan kahit wala siyang kasiguraduhan kung anong balak nito. Ngunit matapos nilang mahila ito ay nabigla si Erlin nang may malakas na humablot sa kanya. Halos magulantang silang pareho ni Maloy na ang manananggal pala. Hindi ka na nadala, Erlin. Ginawa mo na ito dati. Dapat alam mo na ang kapalit nito. Unti-unting bumabaon ang kuko ng manananggal kung kaya humihigbi na sa takot si Erlin dahil ang mahaba nitong kuko ay nasa kanyang leeg. Kitang-kita ni Maloy kung paano magsimulang magdugo ang leeg ni Erlin dahil sa pagbaon ng kuko ng manananggal at sa pagkapit nito sa kanyang braso. Nilibot ni Maloy ang kanyang paningin at nang may makita siyang bato, idali-dali niyang nakuha ito at nagpanggap na aalis na mag-isa para lamang malapitan ng bato. Wala kayong pag-aari dahil hindi kami taga-biringan, sigaw ni Maloy at nang magkatitigan sila ni Erlin ay mabilis siyang sumigaw. Yoko! Mabilis na kumilos si Erlin para yumuko kahit pa ang lakas ng pagkakabaon ng kuko ng manananggal. Nang matamaan naman ng bato ang manananggal ay dali-daling tumakbo ang dalaga papalapit kay Maloy. Sabi nilang pinilit itulak sa tubig ang kawayan. Mas lalo silang nagmadali dahil alam nila na malapit ng iba pang mga nilalang na walang ibang kagustuhan kung hindi itago sila at paslangin. Mabilis na sumakay ang dalawa. Nang makalayo na sa lupa ang kawayan ay tumungtong sila pareho doon. Ang daming tumitilapon na matutulis na bagay sa kanila na sanhi ng pagbabato ng mga nilalang. Ang iba pa'y kahit nasa tubig na sila'y sinusundan pa rin sila. Pagtingin ni Erlin sa kanyang orasan ay nakita niyang nalalapit na ilang minuto bago dumating ang umaga. Dali na, bilisan mo pa. Mabilis silang nagsagwan hanggang sa hindi sila maabutan ng mga taga-biringan. Nang makalagpas sila sa kulay puting patigan ng biringan at dagat ng mga tao, ngunit nang makalagpas sila dito ay pareho silang nawala ng malay at nagpalutang-lutang sa gitna ng katubigan. Maloy! Maloy! Dahan-dahang nagising si Maloy nang marinig niya ang daming tao na malalakas ang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Pamilyar ito sa kanya kung kaya tinitigan niya ito. Maloy, saan ka ba nagpunta? Bakit tila pumayat ka? Tanong sa kanya ni Alicia habang nakahiga siya sa kama. Dali-daling napabalikwas si Maloy sa kanyang higaan at saka tinignan ng buong paligid. Nakauwi na ako. Lahat ay nagtataka sa kanyang naging reaksyon dahil wala naman ni isang makakapagsabi sa kanila kung saan ito pumunta. Pinaniwala nila ang sarili na depressed ito. Mas lalo nung namatay si Aling Mirna. Nakauwi na ako. Sigaw niya. Ngunit ilang saglit ay natauhan siya. Mas lalo nang matapos niyang yakapin ang mga ito. Hinagilap niya si Erlin. Erlin, welcome home. Tuwang-tuwa na sabi ni Maloy. Sa sobrang tuwa pa nito ay niyakap niya si Erlin. Narinig naman niya ang pagtawa ni Erlin. Aray!
Tawa ni Erlin kung kaya mabilis na bumitiw sa kanya si Maloy. Nakabalik na tayo. Tumingin si Maloy sa mga mata ni Erlin. Lumuluha naman ang mga mata ng dalaga bago tumango at nagsalita. Oo Maloy, nakauwi na tayo. Ngiting tugon pabalik nito.